Ito po yung sikreto ng mga maraming negosyante po, no? Ang usually ginagawa ho namin, kabisaduhin po natin lahat ng pasikot-sikot dyan, okay? Napaka-importante po niya. Yung makokontrol natin, doon tayo mag-focus. Huwag kayo magpapadistract sa kung ano man ang mangyayari sa labas kasi wala naman kayong control doon. Hindi tayo malingas today, tomorrow. Bibigyan natin lahat ng connection sa finance, pag-aralan ng operation, today, tomorrow. Sarada, paano po ba tamang pag-handle ng pera sa business? Dapat po ba lagi ibukod agad ang puhunan sa kita? Ito po yung sikreto ng mga maraming negosyante po, no? Ang usually ginagawa ho namin, swelduhan po kami sa kumpanya. Yun yung trick para hindi maubos. Halimbawa, netong kinita, hiwalay. Puhunan, hiwalay. So sa netong kinita, meron ka lang percentage or allotment para sa magiging expenses mo sa sarili mo. So yun po yung tinatawag natin na sweldo. Sweldo mo bilang nag-uumpisa. Tapos yung matitira, savings nyo yun. Pag nag-uumpisa ka, first year hanggang second year, yung savings mo, yun yung budget mo for expansion. Yung puhunan mo, pinapaikot mo, at yung tinutubo mo, niro-roll mo lang ulit. Kaya po siya tinawag na cash flow, magsisimula sa maliit na ikot hanggang sa papalaki ng papalaki ng papalaki ng papalaki ng papalaki yung ikot ng pera ninyo. Yun po yung kailangan natin i-consider dyan. Kaya po nagkakaroon ng business expansion, lumalaki yung cash flow nila. At the same time, pag lumalaki yung cash flow, lumalaki po yung customer base mo. Ibig sabihin, lumalaki yung captured market mo. The more na lumalaki yung captured market mo, tumatagal ka sa market. Kaya lumalaki yung target market mo. Lumalaki yung customer base mo. Dahil lumalaki yung customer base mo, tumataas ang demand, lumalaki ang kita mo. At ganun lang po yan, paikot-ikot lang yan sa negosyo. Hindi mo mamalayan may physical store ka na. Hindi mo mamalayan may franchising ka na. Hindi mo mamalayan may reseller program ka na. So, ibig sabihin, ang pinakakailangan mong gawin is isinok mo yung pera mo at magtiis ka bilang negosyante. Hindi tama na i-enjoyin mo na yung netong kinikita mo sa negosyo mo on your first year and second year. Yan po is bound to fail pagka ganyan po ang ugali natin. Bakit? Marami kasing tinamaan nila fad. Yung sa una lang sumikat sila, sa una lang naging maganda yung sistema nila. Pero long game, tumagal yung negosyo, hindi nila na-sustain. Bakit? Wala silang pang-sustain sa negosyo nila kasi wala silang emergency fund doon sa business nila. Bakit sila nawala ng emergency fund? Kasi ginastos na nila yung netong kinikita nila. Tipirin po muna natin. 1 to 2 years talagang tiisan po yan. On the third year, pwede ka nang gumastos ng pakonti-konti, pero on the third year, iisipin mo na ngayon, am I ready for expansion? Pag ready ka na, all factors are favorable sa'yo, that's the time you decide to expand your business. Paano po labanan ang inflation sa mga nagsisimulang negosyante po, Sir RDR? Tama-tama po yan kasi napakaltaas na po ng dolyar ngayon at by next year po, lalo pa pong mag-worse ang economy po sa buong mundo. Kaya cash is king. We have to stay liquid at all times. Iba yung may puhunan ka. Yung pera dapat ipinapaikot natin sa negosyo by next year. So paano natin paiikutin? If we can buy stuff na pwede natin makuha sa mababang halaga, ngayon pa lang, kunin na natin so that by next year, baka po pwede na itong maging opportunity sa atin. Pwede tayong makapagbenta ng mga items. Yung inflation po kasi wala tayong control dyan eh. Ang may control lang po tayo dun sa pwede nating gawin sa negosyo natin. Which is, sa mga ibang negosyante, ako I would not suggest, pero ngayon nag-hoard na sila ng mga items nila. Kasi by next year talaga magtataasan yung mga prices yan. So, tutubo ng malaki. May mga ganong diskarte po yung mga nasa malalaking kumpanya. Ewan ko po sa mga maliliit, pero ngayon po, mas mababa po, definitely, kung mabibili natin ngayon yung item dahil nga sa inflation, mas tataas pa po ang presyo ng dollar. Kasi ang recession po, ang pinakatatamaan po niyan is yung mga nasa third world country, which is tayo po. Pero, at the end of the day, yung makokontrol natin, doon tayo mag-focus. Magsipag tayo, gawin natin ang lahat para dumiskarte sa buhay, and everything will be okay as long as we are focused on our goal and we are focused on our business. Huwag kayo magpapadistract sa kung ano man ang mangyayari sa labas kasi wala naman kayong control doon. Focus na lang tayo doon sa sarili natin, doon sa bahay natin, doon sa negosyo natin.
Hingi po ako ng advice about sa car buy and sell. Nagsisimula pa lang po ako, 90s car pa lang binibenta ko. Marami po akong kilala, nag-umpisa sila sa mga lumang sasakyan, mga 90s cars, budget of 300,000 below. Nag-umpisa sila doon, tapos unti-unti nilang napalaki. Ano po ang diskarte dyan? Ang diskarte po sa buy and sell ng sasakyan, pag nakabenta po tayo ng unang unit natin, ibibili ulit natin yung pinagbentahan natin ng mas higher unit na pasok doon sa budget na nakuha natin. Tapos nabenta ulit natin yon, tumubo kayo, so mas mataas na unit ulit yung mabibili ninyo. Huwag nyo po munang galawin yung tubo po ninyo. I-roll nyo lang po ng i-roll. Pero kung yan po yung magiging primarily na business nyo po, no, wala na po kayong ibang pagkakakitaan. Kasi lahat po ng kakilala ko nag-buy and sell, meron po silang mga side hustles, meron silang side job. Pero kung yan lang po talaga, I suggest yung 50% po ng netong tubo po ninyo, yun lang yung po pwede po ninyong gastusin. Diba? Para sa inyo, sa pamilya, sa lahat. Yung 50% po ng netong tinubo, idadagdag nyo po yun pangbili sa panibagong sasakyan na mas mataas po ang modelo or mas mataas ang tier. Pagka ni-roll nyo po ng ni-roll yan, eventually po, magugulat po kayo. Meron na kayong 2 unit, meron na kayong 3 unit, meron na kayong 4 na unit, hanggang sa magkaroon na kayo ng garahe ng mga sasakyan na paninda. Marami po akong mga kaibigan nag-umpisa sila sa mga ganyan din, sa mga 300,000 below na puhunan pero napalaki na po nila. Pero ingat din po tayo, syempre, bilang suggestion ko lang din po, kapag ka nasa buy and sell po tayo ng sasakyan, of course, syempre, yung kondisyon ng unit. Kasi yung mga buy and sell po, usually kumukuha po yan kahit medyo tagilid yung kondisyon ng unit as long as kaya namang magawa. Pero double check pa rin po natin kasi syempre, mas mahirap po na mag-aabono tayo, di ba? Dahil sobrang mahal po ng pagawain doon sa sasakyan na nabili natin. So, kabisaduhin po natin lahat ng pasikot-sikot dyan. Okay? Especially sa kondisyon ng mga sasakyan at yung kilometrahe. Napaka-importante po niya.